Dahil sa tumitinding init ng panahon, tila wala ng patayan ang mga electric fan. Sa Batangas nga, pato ang repair shops dahil sa dumaraming nasisirang electric fan. Ang Department of Trade and Industry, DTI, may paalala na sa accredited shops. Doon lang kayo pumunta para makatiyak sa maayos na serbisyo. Live mula sa Batangas City, may unang balita si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Igan, good morning. Bukod sa paalalang yan ng DTI, may monitoring team yung kagawaran na umiikot sa mga tindahan at repair shop. Ang mahuhuling hindi sumusunod, i-issuehan ng notice of violation. Nag-canvas ng piyesa para sa pumaliang electric fan si Francis. Nasira raw ito nung isang araw. Kung kailan pa naman kailangan nila ngayong danas ang nakapapasong init ng panahon. Sira po eh. Bakit sira? Siguro overuse na siguro. Gawa sa init ng panahon po. Kukumpunuhin na lang daw ng kaibigan niya kaysa bumili ng bago. Dumarami pa nga ang nagpapagawa ng electric fan sa repair shop ni Inoy. Ang dating 5 piraso kada araw na ginagawa nila, dumodoble hanggang triple pa ngayon ang bilang. Yun naman pong iba magdadala ngayon, gusto mayari agad. Dahil po sobrang init, para magamit po agad nila. Nag-home service pa sila sa paggawa ng aircon. Tinitiyak daw nilang pulido ang pagkaka-repair para iwas disgrasya kapag gagamitin na ulit ng customer. Dahil kabi-kabila ang mga repair shops at dumarami na rin ang bilang ng mga nagpapagawa ng sirang appliances, bili ng DTI na sa mga lehitimong repair shops magpakumpuni. Binibisita raw nila ang mga repair shops sa iba't ibang lugar para matiyak na accredited sa kanila ang negosyo. Importante rin daw na hanapin ang Import Commodity Clearance o ICC at Philippine Standard Markings o PS Markings sa produktong ibinebenta. Hindi pwedeng gumawa, mag-manufacture ng electric fans at ibenta sa merkado not unless meron siyang corresponding license sa Bureau of Philippine Standards. If it is locally manufactured, ang hahanapin po natin ay yung PS mark niya. Ayon sa DTI, may monitoring daw sila nito sa mga tindahan. Kapag hindi compliant, nag-i-issue raw sila ng notice of violation. Igan, sa mga oras na ito, medyo ramdam na yung init ng panahon dito sa Barangay Santa Clara sa Batangas City kung saan tayo nagla-live sa ngayon. Base sa Pag-asa, batay sa projection nila, papalo sa 42 degrees Celsius yung heat index na mararamdaman sa Batangas. Igan. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.